Ito ang mainit na balita ngayon, kung saan mabilis na nagte-trending at pinag-uusapan sa social media. Lalong uminit ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte matapos maupo sa hot seat ang unang testigo ng prosecution na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Ngunit sa halip na ang kanyang testimonya lamang ang maging sentro ng usapan, ang kanyang kredibilidad mismo ang agad na kinwestiyon ng maraming netizens at mga taga-subaybay ng paglilitis. Bakit? Dahil kumalat ang mga pahayag na nagsasabing si Agent Calilong ay sumailalim umano sa maikling pagsasanay o seminar bago siya ituring na may sapat na kaalaman sa larangan ng digital forensics at pagsusuri ng ebidensya. Dahil dito, marami ang nagtatanong. Sapat na ba ang ilang linggong pagsasanay upang maituring na eksperto sa isang napakasensitibo at teknikal na larangan? O dapat bang mas mahigpit ang pamantayan sa pagpili ng mga ekspertong haharap sa isa sa pinakamahalagang paglilitis sa bansa? Para sa ilang kritiko, ang usapan ay hindi lamang tungkol sa isang tao, kundi tungkol sa bigat ng mga ebidensyang ihaharap sa impeachment court. Iginiit ng ilan na ang pagiging eksperto sa forensic investigation ay karaniwang nangangailangan ng matagal na pag-aaral, karanasan, at espesyalisadong pagsasanay. Dahil dito, hindi maiwasang lumutang ang tanong kung gaano kalaki ang magiging epekto ng isyong ito sa kredibilidad ng testimonya ng prosecution. Pero bago natin alamin ang buong detalye, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga pinakabagong balita at komentaryo. At ngayon, panoorin natin ang buong video kung bakit naging sentro ng matinding diskusyon ang testigo ng prosecution sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. So, pinakinggan natin yung second impeachment, or well, I may say, maletagang impeachment hearing. So nag-present sila ng witness nila na forensic expert daw, right? Forensic expert na hindi naman expert kasi nung tinanong during the hearing, kung tama ang pagkakaalala ko, 2 weeks lang siya nag-aral, nag-seminar tungkol dyan sa forensic na yan. Okay? Pero mga kababayan, makikita mo talaga na ang gobyernong bangag na ito, itong Maleta Gang, ay talagang mga bobo. Okay? Bakit kamo? Ang nabutan ko kanina sa hearing, although may tinanong ako kung musta ba yung first part, yung first part, wala rin namang kwenta, di ba? So, nabutan ko, tinatanong itong expert daw siya. Okay, ano ang pangalan ng yawa na yon? Right? NBI. Teka. From the NBI nga. Tao ng NBI. Right? Basahin ko lang to na kesyo. Siya kasi yung siya yung nag-download, nag-screenshot ng video na kung saan sinabi ni Inday Sara na kung siya ay gugurgurin ng mga bangag, may nakausap na siya na magigat. Di ba may paparinig natin yung video? Pero yung napansin ko lang, mga kababayan, yung pinipresent ng bangag, talagang ang bobobo, alam nyo, forensic, bakit bobo? Tinatanong ng ligutan ba yun na tumulo yung sipon? By the way, kahapon laway ang mga bumubula. Ngayon, sipon naman ang mga tumutulo sa prosecution ng Maleta Gang. Sa mga prosecution team. Okay, ng Maleta Gang. Talaga bang hindi natin alam kung ito ay mga addictus or baka tumutulo yung mga laway, yung mga sipon, di ba? Anyway, mamaya pa-play natin yung video. Unahan ko lang muna. Ang katanungan kasi doon, i-summarize lang natin yung natatandaan ko. Tinatanong nitong ligutan ng abogado ng mga bangag, right? Na, parang napapanood mo sa pelikula. Ano ang nakita mo sa video? Nung sinabi ba, yung mga ganon ang mga katanungan niya, nung sinabi ni Vice President na papatayin niya ang ganon. Wala namang sinabi si Inday Sara na papatayin ko silang tatlo. 'Di ba? Na ganon-ganon. Kaya nag-o-object ang defense team. Which is si Atty. Narvasa, bata pa. At magagaling talaga yung abogado ni Inday. Una, mga kababayan, pag sinabi mong forensic expert ka, hindi ka lang 2 linggo nag-seminar. 'Di ba? Ako, pwede ba ako maging forensic expert kung yun lang naman pala ang basehan? Okay, ano yung napansin nyo? Nung ako'y nagpa-authenticate ng video ni Bangag, okay, ni Bangag nang sumisingot siya,
Binasa ko sa inyo, ang dami doon ng mga terminologies na very technical na only the real expert, can comment on that video na pinorensic mo o sinuri mo. Doon kanina, mga putang na, alam mo, ayoko magalit kasi ganda-ganda natin ngayon, araw na ito, dahil I'm so happy. But ganun pa man, I'm so happy sa personal, hindi sa mga nangyayari dyan. Sabi ng ligutan, si Tulo Sipon, si uhugin na lang, di ba? Paano mo nakuha tong video na to, ganyan-ganyan. Pinanood daw niya, sabi ng witness, pinanood ko. Ito yung pag-forensic niya. Pinanood ko kasi yung dalawang screen, sinabay ko, tinignan ko kung sabay. That's not fucking forensic skills or expert or ganyan ang pagkasuri. Tapos tinanong pa doon, basta ito, lang, summary, hindi natin isa-isahin kasi wala naman talagang kwenta eh. Kumbaga, ito lang yung gist. Nasabi niya, ito po, pinresent niya, ito yung screenshot, in-screenshot ko sa page ng AFP, ng mga ganito, ng mga ganyan. Mga kababayan, pag sinabi mo, pag ikaw abogado, well, bobo nga eh, pag tinanong mo ang isang expert, ano ang basis ng, ng pagsusuri? Pag sinabi mong screenshot lang, dapat may kasunod. May metadata ba yan? Saan kinuha? Anong date? Anong gadget yung ginamit? Anong URL yan? Na-archive ba yan? Di ba? Hindi ka pwede mag-screenshot ka lang. Pinanood ko lang, 2 monitor, expert ka na. Hindi ganoon, mga kababayan. Nakikita na natin kung gaano ka bobo ang prosecution team. It's as in nonsense talaga. Ang bottom line ay ginigiit nila na sinabi ni Inday Sara na ganun-ganun na lang na, sige, parang ganito lang, parang casual lang. Ay nako, ipapagurgur ko yung mga putang inang yan. Hindi nila sinasabi yung backstory. Mamaya papakita natin. Hindi nila sinasabi yung backstory kung bakit sinabi ni Vice President yan at in-splice nila. Ulit-ulitin natin kung ano lang ang gusto nilang i-present para magmukhang kapanipaniwala na si Inday Sara ay basta-basta na lang gugurgur ng tao. Nagsimula kasi yan, sabi ko nga mga kababayan, present ako nung time na yon. Nung kami ay kami nila Spoksari, marami kami noon, ulat sa bayan, something like that, dahil nga kinidnap nila si di ba? Kinulong nila si attorney Zulaika Lopez, di ba? Anyway, balikan na natin, okay? Walang kwenta taga mga po. Ito kasi yon, balikan natin, mag-refresher tayo. Si Princess Maui, ang nagtanong kasi nag-aalala siya dahil may mga balibalita, at saka tayo nakakarinig, no? May nagsasabi na gusto nga nilang gurgurin si Sara kasi nga takot na takot sila na tumakbo si Inday sa 2028. Ayaw nilang magkaroon ng another Duterte. Here we go, short lang to. Ito yung pinag-usapan nila ha, na in-screenshot na in-record daw ng witness at inilagay sa USB. Yun yung usapan nila nung prosecution, counsel na o lawyer. Sila lang ang naglulukuhan para mga gago. Diba? Kahit hindi ka forensic expert sa panahon ngayon, pag tinanong mo, pag sinabi mo nga, anong ebidensya mo? Ito, ini-screenshot ko. Hindi pwedeng ipeke yun. Okay? Kung magaling na abogado yun, na ipapakita na lang na pulido sila, ginawa nila yung research nila, they're very professional, we talk about forensic expert, saan nag-aral, nagpakadalubasa pa. Hindi eh. Parang ginupit-gupit lang naman nila paper na ginawa ni Sandro Marcos at ni yung dating NBI, basta yung dating NBI, Santiago yata yun, na naggupit-gupit sila ng mga folder na tinapat yung tenga ni Bangag, tapos yung mata, ganyan-ganyan, forensic na rayon. But anyway, we all know na bobo sila. And this is our advantage. Kasi ang gagaling ng mga abogado o mga nagre-representa kay Inday Sara. So kulang, hindi pa na cross-exam actually yung tangang taga-NBI. Ang bobo, kita mo, nag-hire sila na nag-seminar lang ng 2 weeks forensic expert na. Sa Amerika, hindi ganun. Okay? Na magpo-forensic ka, manonood ka lang ng 2 monitor na, na check mo na, or pwede mo nang i-authenticate. Okay, authenticated ko kasi nanood ako ng 2 monitor eh. Pareho naman yung boses, mukhang okay naman. Okay na, di ba? Yun ang mga eksena doon kanina. Pakinggan muna natin to. Ay, malindog ko. Okay, here we go. Dinig po ba ako, Princess Maui? Pakinggan nyo ulit. Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much na po pala sa dala niyong kopya nung hearing Maui yan. na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Yan. Thank you, nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya eh. Mag-iingat po kayo, nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay, kasi sila naman ako eh. Sila talaga yung bastos eh. Mm-hmm. I-report yun ko.
Yeah. Mag-ingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Dapat Baka po sinabi mamaya kasi nilang totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron Diba? silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Okay, bago sagutin ni Inday yan, bago niyo pakinggan. Alam niyo mga kababayan, hindi dapat yung gunggong na NBI forensic bobo na 2 weeks lang daw nag-aral ang dapat kinukuhang witness kasi wala naman siya sa pinangyarihan. I mean, yes, wala siya sa pinangyarihan, wala siya sa Zoom, hindi yan narinig mismo directly, 'di ba? Wala siya doon nung real time. Ang nandoon kami. At si Maui yung nagtanong, bakit hindi nila kinukuha yung witness? Ito, okay, si Maui, ako at marami pang iba kami na naka-witness doon na narinig mismo namin, bakit sila kumukuha ng mga witness nilang bobo? Well, sabi ko nga, advantage yun sa atin kasi the more na mga pabobo ng pabobo, pabulok, pasipon, palaway, ang lang, mga witnesses, pogi point sa atin. Ibig sabihin, mas lamang tayo kasi nakikita na natin na bobo sila eh. Anong sagot ni Inday? Yes. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Pag pinatay, di ba? Conditional. Ang dami ng abogado na nagpaliwanag dyan. Hindi sinabi ni Inday na, ay, okay na ako, ma'am, kasi may plano akong ipagurgur yung 3. Nagbalak na ako, ma'am, eh. Actually, may kinausap na ako na ganito, eh. Hindi ganun. Yan po ang gustong isaksak doon sa impeachment impeachment court, okay? Sa Senado na nagsabi si Inday Sara na ganun-ganun na lang na intention na talagang ipagurgur. Paulit-ulit siya sabi ni Smoke Sari Roque, kailangan muna nilang gurgurin si Inday bago magurgur yung 3. Yan. Tuloy tayo, Day. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. Okay, may bilin na ako, ma'am. Okay? Alam mo, kahit ako, di ba, sinabi ko sa inyo na kapag, ba't na ganyan? Kapag ginurgur ako ng mga putang inang yan, gugurgurin mo din sila, di ba? May binili na ako namang kukulam. Ano yun naman na yun. So, ngayon, yan ang gusto nila na iparinig sa Maleta Impeachment Court. Maletagang Impeachment Court na si Inday Sara ay nagplano, okay? Nagplano na ganun-ganun na lang. So, kailangan, ulitin natin, conditional yun, kailangan mo na nilang gurgurin. Wala naman sinasabi si Inday na nag-hire ako ng assassins eh. Ang nag-hire ng assassins, si Lisa Tanas at si Bangag para patayin ako. Yan, may nagtestimonya yan. So, ngayon, ganun pa man, balik tayo sa impeachment. So, yung kanilang, alam mo, ang mga ulaga lawyers ng prosecutors, tama ba? Prosecution. Kung hindi demonyo the way na mag-deliver ng salita, uhugin, sipunin, lawayin. Alam mo, makikita mo, simple lang kung sino talagang masamang damo. Napaka-demonyo nitong mga prosecution team. Pero syempre, hindi sila uubra. Okay? Paikot-ikot na lang doon tungkol sa na-forensic, in-screenshot yung post ng AFP o kung ano pa man doon na nag-file sila ng, ano tawag dyan, na nag-file sila ng reklamo, nag-file ng subpoena, mga ganyan-ganyan. Mga kababayan, napaka-simple lang. Okay? Walang utak ang prosecution. Hindi nila iniisip, okay, na pwede silang gisahin pagdating ng cross-exam ng depensa. Alam natin na itong nangyayari ito ng Maleta Gang na ito, lahat ito ay si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Sandro Marcos, ang pamilyang Bangag ang may pakana. Na ano nyo na witness nyo na katulad na lamang sa presiding officer na si Kilay. Wala sa konstitusyon. Ang dami na nagpaliwanag ng mga abogado at even kahit binasa mo sa konstitusyon na kapag ikaw ay presidente sa Senado, ikaw ang constitutionally legitimate, ano pa ba, authentic whatsoever, no, not authentic. Constitutionally, ikaw ang presiding officer. Pero dahil bobo si Gatchalian,
'Di ba? Dahil palamuti lang siya, scarecrow na hindi naman tayo natatakot sa kanya para lang may masabi na siya ay what? Ano ka doon? May nagbabasa ako kanina, stenographer, taga-timpla ng kape. Kitang-kita nyo na eh. Na itong mga hayop na wala naman silang matibay na ebidensya para makapagpabagsak kay Sara Duterte. Bakit mo kukunin yung putang inang taong yan, taga-NBI na yan? 2 weeks lang nag-aral ng forensic. Wala naman siya doon. Di ba pag sinabi mong witness, narinig na witness mo, nasaksihan mo, hindi yung nanood lang siya after that vlog namin, then tinapat niya sa TV, ay dalawang monitor pinanood niya, then hindi man lang niya ma-explain ang pinaka-basic, okay, na pamantayan, tama? Tama ba? Pamantayan kung paano mo masasabi na ang isang video, photo, or documents ay na-forensic mo. Doon pa lang bagsak na. Di ba? Hindi nabanggit ang URL, metadata. Yan ang mga number 1. Bakit ko alam yan? Kasi nagsasabit ako ng documents sa kinaso sa akin ng ni Lisa Tanas at ng mga bangag. Yung screenshot ng mga messages ko, ng mga ebidensya ko, ayaw pumayag yan, mga kababayan, ng mga abogado, both parties, na hanggang screenshot lang. Kailangan, okay, malaman kung saan, kung makita, kailangan mag-present ako, may mga certain, what do you call that, expert talaga. Okay? Na i-extract nila yung mga documents sa phone mo at titignan talaga nila yung metadata, yun na nga, date, location, kung meron man. Di ba? Katulad ng pinresent ko sa inyo doon sa picture ko sa bahay ni Lisa Tanas noong 2017 para ikumpara doon sa testimonya ng isa sa mga sundalong nag-witness na si Sandro Marcos ay tumanggap ng mali-maleta. Ganon. So dito pa lang sabi ko, bobong-bobo na eh. Bobong-bobo na itong mga hayop na ito. So ganun pa man, kanina, ay si Inday Sara na doon, binisita niya yung kanyang mga palangga doon. At uhaw na uhaw ang mga reporters, excuse me. Uhaw na uhaw ang mga, teka, pakita lang natin to. Ang mga palangga natin, ay hindi ko sila palangga, mga reporters, kinuyog nila si Inday Sara kasi gusto nila makakuha ng information. So ito, mga kababayan, ayan yung solo sipon, nakita niyo dyan. Sabi ko nga dyan, kahapon nagkalat ng laway ang maleta, ngayon sipon naman, kadiri, mga yawa, bukas EBSA siguro, ayan, Ito itong putang inang tong hayop na tong bobo, alright? Bobo yan. Kaya sabi ko na parang chismis lang. Ayan yung naputol kanina. Nakita niyo ba to? Ayan, grabe kong kuyugin si Inday Sara ng mga reporter. Cool na cool pa rin ang ating palangga. Then, mga kababayan, ito yung sinabi ni Inday kanina, na nung in-interview siya, yun ang sinabi niya, napakaiksi, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unvowed. So, tinitwist na naman yan. Okay? Tinitwist na naman lang ibig sabihin yan, itong yung hindi naman nireregla, na nagpanggap na nireregla, mga kababayan. Lahat ng statement ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte, ay tinitwist ng mga ulaga para nga magmukhang tanga o magmukhang kapanipaniwala ang kanilang mga kasinungalingan. So ngayon, bayan, nubo na ako. Here we go. Ngayon, ang sinasabi ni Inday dyan, hanapin ko lang to si Bigaon. Hanapin natin si Bigaon yung nareregla. Ano na naman to? Pinresenta naman nila uli, Alright. Okay. Nawala si Bigaon. So anyway, tinitwist nila yung sinasabi ni Inday kanina, mga kababayan. Ang sinasabi ni Sara Duterte tungkol dyan, unang-una sa pagpunta niya, okay, sa Senado kanina, grabe, sa totoo lang, wala naman talagang kwenta yung hearing. Alam naman talaga natin na itong ginagawa ng mga hayop na to ay gusto lang talagang nilang magorgor si Inday na mawala na sa politika, ma-impeach nila at gagawin nila ng paraan na ito ay maging perpetually disqualified to run. Kasi si Inday ang pinaka matindi nila kalaban. So sinasabi dito, mga kababayan, okay, actually, may nag-translate kanina. Ang ibig sabihin ni Inday na kahit na sa gitna ng, parang ang ibig sabihin na bugbog na siya, kumbaga matindi, kumbaga duguan na si Inday Sara sa ginagawa ng pagigipit ng maletagang, ng mga abnormal na ito, mga palangga. Ang sinasabi niya dito, kahit nadurugin pa siya, bugbugin pa siya, kinikidnap na nga sila, di ba? Hindi siya susuko o hindi siya yuyuko sa mga ulaga na ito. Alright? Yan ang sinabi ni Inday Sara, kaya naman, ang mga ulaga, gigil na gigil at sinasabi nila, nandito pala sa Senado bakit hindi siya magpakita dito? Right? Pero buti itong si Kilay, kahit paano nakakaintindi ng batas sa mga kababayan, na sinasabi niya na andito na yung council, yung
ng Vice President na hindi naman nire-require na kailangan ng presensya niya. As long as nandiyan ang kanyang mga counsel, then nire-represent na siya at yaan ay sinasagot niya yung mga paratang sa kanya through her counsel. Yun ang sinasabi din ni Escudero kasi kahit paano, hindi kami paano, may alam talaga siya sa batas, kaso lang, binali niya yung batas, pumayag siyang dumilap sa bilat ni Satanas, kaya ayun, naging presiding officer siya. Kasi nga, yung ulaga na si Gatchalian, na bobong palamuti, flower pot na bulok, o flower pot na lanta, mukhang tanga dyan. Nilulunok na lang yan ni Gatchalian nilang lahat na magbuka silang tanga dyan, na dala-dalawa, 'di ba? Dalawa sila nakaupo sa harapan, although nag-file ng ang grupo ni Attorney Torion sa Supreme Court na kino-question nila yang bakit presiding officer itong si Kilay, mga kababayan, na hindi naman nakalagay yan sa Constitution. Yan mga palangga, ang pagbali sa batas ng mga bangag. Ng mga bangag. Paulit-ulit nating sinasabi ito, pero hindi naman magbabago ang mga bangag kasi ang intention talaga nila ay babuyin si Inday Sara Duterte, ang mga Duterte, at pag nagwagi sila, it's either magurgur nila o hindi na nga makatakbo, mga kababayan, ang mga Duterte. So yan yung katotohanan. So, inanap ko lang tong dan. Alright, grabe, isa si Senator Marcoleta pala, dapat nandiyan dyan. Anong ginawa nila? Pinakulong. Mga demonyo, di ba? Excited pa naman tayo na makita si Senator Marcoleta doon. Tingnan mo yung ginawa ng mga demonyo. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, wala nang pag-asa ang bayan natin. Puro lahat kababuyan, panggigipit. So, nag-file ng petition ang grupo ni Senator, lagi ako Senator kay Senator Torion, kay Atty. Torion, na kina-question nila sa Korte Suprema na hindi dapat pinapayagan or unconstitutional ang pagtalaga sa kay Kilay as presiding officer kasi hindi naman nakalagay sa Constitution. Mga bendalo nga, di ba? Paulit-ulit na nga lang tayo, di ba? Wala namang kwenta, nagsasayang sila ng pera dyan sa impeachment, maleta impeachment court na yan, nagsasayang sila ng pera ng bayan, ang daming problema, gutom, mga baha, hanggang ngayon, pabagyo na, yung mga baha dyan na hindi na humupa dahil sa ninakaw ni Sandro Marcos, ninakaw si Satanas, ninakaw ng mga hayop na ito na maletagang ang pera ninyo. So ngayon, ayan, puro politika, puro impeachment na lang ng laban kay Inday Sara, kahit lumalabas na talaga na ang mga pinagsasabi nila ay pupawang kabobohan lang. Alright? So tomorrow, I don't know kung ano naman tutulo, baka dugo na tumulo sa kanila or EBS na ang tumulo sa lumabas sa kanila. Baka matain na sila kapag kin-cross exam na, no? Who knows, di ba? Alam mo, kapag nagsisinungaling, yung mga tao, hindi niya alam kung sasagot nila, yung witness nila ng prosecution, pag kin-cross exam, baka magpurorot doon, baka mag-igit-igit doon sa Senado. Right? Luga. Sabi ni J3, baka bukas luga naman yung tutulong sa kanila. Maganda ito nangyayari, mga kababayan. It's really, really good. Kasi nga, doon pa lang nag-present sila ng forensic expert daw. 2 weeks lang nag-aaral, putang ina, ilan ba? Teka, hanapin nga natin. May alam ba kayo? Okay, forensic expert. Teka natin. Okay. Saan ba ako mag-aaral? Alam mo, gusto ko pag-aralin yan Pag-aralan yan, kasi wala na akong time. Masyado nang busy ang buhay ko. Alright, here we go. Saan tayo mag-aaral? Ayan. Forensic. Here we go, Let's talk about forensic. Okay, mag-comment na kayo dyan kung ano yung napansin nyo kasi ang daming, para isasagutin ko. Katulad dito, sabi ni, who's this? Sabi ni Orek, okay? Photocopy na pala yung original ngayon only in the Philippines. Exactly. Di ba? Pinipilit niya na, photocopy yung pinipresent, that yun daw ay original. Nakita niyo? Okay, by the way, mga palangga, balik tayo sa forensic. Yung pinipresent nila sa NBI, nag-aral lang ng certificate. Baka nag-aral lang siya dyan sa online. Marami mga free courses sa online na mga certificate ng forensic na yan. Di ba? Pero hindi talaga yung actual study. Here we go, forensic scientist. Okay? Okay, bachelor's degree ito Okay, 4 years. Okay, how about digital forensic expert? Ito dapat to. Digital forensic expert, computer, cellphone, video, social media, and cybersecurity. Para matawag ka na digital forensic ka or forensic expert ka, well, let's talk about digital. Dapat meron kang bachelor's degree sa computer science, mga kababayan, cybersecurity, or 4 years. Or you have at least professional certifications at specialization or specialized training, okay, ng at least what? 1 year or, no, okay? Or all in all, 4 to 5 years na pag-aaral. Iba naman yung forensic pathologist. So meaning, hindi ka pwedeng tawagin na expert
kung 2 weeks ka lang nag-aral sa online. So lahat pala tayo pwede maging forensic expert. Di ba? 2 weeks lang yan. Napakadali lang yan. Di ba? So, nakita ninyo mga kababayan, may degree ka dapat at dapat in line ang kurso mo sa inaaral mo. Well, science courses yan. My God, I hate drugs talaga itong mga putang inang ito. Grabe, mga palangga. Nakakaloka itong mga hayop na ito. Yes. Ngayon, ulitin natin, gusto nilang palabasin talaga na sinasabi ni Inday Sara na ipagugurgor sila without the context or splice ang context na kailangan munang magurgor si Inday, okay, bago ito gawin. Ano to? Totoo ba? Ito may sabi dito. Sabi ng report, as the prosecution presents videos of Vice President Sara Duterte allegedly making assassination threats, Senator Judge Virus asked, hindi ko ito naabutan, counsel, none of the statements prove that the Vice President actually contracted or hired assassin. Why are these acts impeachable? Wow! Ano to? Anong drama ni Virus ito? Bakit nagbago ang ihip ng hangin, mga chuchu-chuchu? Strategy nila ito. Huwag tayo magpapaniwala kahit na minsan, pabor sa atin ang mga sinasabi ng mga maletagang. Huwag yung kakalimutan, hindi na tayo magpapabudol muli. Mga palangga, napakaganda na nabubuksan natin, naririnig natin na yung mga pinagmamalaki ng prosecution na ipipresent nila yung mga ganitong witness nila. Pero dito pa lang, second day pa lang, nakita na natin na walang credential. Tama ba ako? Na 2 weeks lang ang inaral niya? So doon pa lang. Tsaka sabi ko nga walang na-mention na mga technical terminologies bilang isang forensic expert. Mabuti pa nga tayo dito, nagsasalita ng mga technical chuchu-chuchu. Okay? Here we go. Prosecutor Virgil Ligutan, siya pala yung tumutulo ng sipon, argued that while the statements do not directly prove Duterte hired an assassin, they are admissible under Rule 130, Section 35, established intent, knowledge, plan, and pattern of conduct. Okay? Iginigiit nila na nag-establish daw ng intensyon ni Inday Sara, okay, na nagplano siya na gugurgurin si Bangag. Alam mo, Ligutan, di ba? Ang liog mo, well, anyway. Alam mo, Ligutan, yung mga pinagsasabi mo, ang nagpaplano si Bangag, Marcos Jr. at si Lisa Tanas, sila ang may kakayahan gumurgur ng tao. Dahil ako talaga pinagplanuhan nila. Hanggang ngayon, pinaplanuhan nila akong gurgurin. Yan ang katotohanan. But ganun pa man, talagang gusto nila i-present sa Maleta Gang Court. Yeah, Maleta Gang Court yun. Na si Inday ay kailangan ma-establish natin na gusto ni Sara Duterte gumurgur ng tao. Right? So yan doon, doon lang naman umiikot. Mukhang tanga yung kanilang witness. Ang bobo-bobo, paano ano ng NBI? Wala naman sila doon, bobo. Ano pa yung doon, napansin? Tulungan niyo ako. O magtanong kayo. Kasi hindi ko nabutan yung first part. Right? Ano sabi dito? Senator Judge Pia Cayetano moved to strike part of Ligutan's response from the record, arguing it resembled a closing argument. That was, sabi niya, that was like a closing statement. Don't think it is fair. We're trying to our best to pay attention and we have to find evidence before us what admissible and what is not. When we allow to this, na shortcut na yung process. But sa shortcut talaga nila yan. Talagang palalabasin nila agad guilty. Mga kababayan, hindi pa nga nag-hearing, guilty na si Sara. Convicted na si Sara. I mean, not guilty. Kino-convict na nila. Kaliwat kanan ang kanilang press conference na si Sara, ganito, si Sara, ganyan. Ngayon, second day pa lang. First day pa lang actually, talagang binabdagol na sila nung binabdagol na sila nung ni Attorney Sheila Season. Right? Dito mo makikita na wala talagang, kung ito'y gagawin lang ng tama ng Senado, kung meron lang tayong matinong Senado, in the first place, kung hindi nabayaran ng maleta ang lower house, ang mga maleta kongresistas, hindi na sana nagsasayang ang taong bayan sa pagbayad ng mga nilalamon dyan lahat ng mga tao sa Senado, kuryente, whatever. Dapat, ang mga pinag-uusapan nila dyan ay yung mga batas, di ba? Ang babalang kasi nila yung mga batas na pakikinabangan ng mamamayang Pilipino. But we all know na ito ay si Marcos Bangag at ang kanyang asawang hayop ang may pakana nito. Even ang pagpapakulong kay Senator Marcoleta, kay Mike Defensor, at doon kay Mr. Espiritu, kay Jinggoy, lahat, si Lisa Tanas, lahat ito. Ganito po kademonyo.